Pag-usapan nga natin to. Putsang galing ni Ted Filon dito. Ito na yung kahapon na kinontent ko na vendor party list na ginagamit si Diwata para makapambudol ng mga punyeta. Fourth seat si Diwata, pero si Diwata yung nagsasalita. Hindi mo nga alam kung makakakuha ng 2 seat ito eh. So ginagamit nila yung popularity ni Diwata para makapasok sa Kongreso at putang ina magnanakaw ang mga to. Pusta. O panoorin nyo to. Para masabi natin kung ito bang party list na to ay matino o hindi. Ito according dito sa balita judging this interview by no other than the first seat of this vendor party list. This person is lying to the teeth. Pucha, ito na. Nasa ating po StreamYard ngayon si Ma'am Malu Lipana. Tayo na, satanas to si Satanas to si Ted Filon, satanas eh. Ina ka ha. Ang galing mo pa sumagot ha, nag-ayos ka pa ha. Pucha, may ganyan pa yung letter V mo, ginawa mo pang puso ha. So ang tanong, so bakit po vendors party list? Vendor po ako. Tayo na galing. Vendor ha. O sige. Anong mga tinitinda mo? Saan ka nakapwesto? Saan galing nito niya? Sa huling-huli niya Tinan mo yung mukha ni ate tayo na nakita mo yung background niya? Pucha. Alam mong yayamanin eh. Nakita mo yung niya, lampara niya, putang ina, ginto. Meron siyang gintong lampara, 2. Meron siyang last supper. Pucha, doon siya doon siya zoom sa dining table. Tingnan mo, meron siyang last supper doon na inukit. Mahusay Sige. Tingnan natin kung makakalusot. Putang ina, hindi niya alam. Puta, patay ako nito. Tanga, pag ganyan, maghimatay-himatayan ka. Ganon. Pakatanga mo naman. Tinuro sa akin yan nung tinuro sa akin yan yung tatay nung kaklase ko nung college. Sabi niya, Boss Dada, pag halimbawa nakita ka ng asawa mo na nakahubad, magkapatong kayo sa motel. Kaya sabihin natin sa bahay nyo o sa bahay ng babae. Pagka ang gagawin mo nun, maghimatay-himatayan ka. Tapos pag nagising ka, sabi mo, nasaan ako? Ba't ako nandito? Sino ka? Ba't wala akong damit? Ganon. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Ba't nandito ka sa bahay namin? O kaya kung nahuli ka naman sa bahay niya, sabi, ba't nandito ako? Sino nagdala sa akin dito? Ano nangyari? Bakit nakahubad ako? Ganon. Pakahina mo. Kung halimbawa naman daw na doon ka naman sa mall na huli. Na may ka-holding hands. Pag may nakita ka sa mall ng asawa mo may ka-holding hands, mahimatay ka ulit. Tapos, huwag ka magising. Tatanungin ka ng asawa mo, sino yan? Sino yan? Gano'n, di ba? Ngayon, magtititigan silang dalawa. Sino ka? Ikaw, sino ka? Asawa niya ako. Asawa niya rin ako. Tapos magsasabunutan yun. Pag nagsabunutan yun, huwag mong awatin. Tumakbo ka mabilis, palayo. Yun na yung pagkakataon mo para makalayo. Kasi 2 ang bubugbog sa'yo. Bayaan mo silang magbugbugan. Ganon ate ang style. Putang ina yan. Mantaki mo magsisinungaling ka tapos hindi mo alam kung papaano ka magsisinungaling. Pakahina mo naman sinungaling. Di ba, Bright? Ang tawag dyan, play dead. Oo, pucha, di ba, nakita, naka-holding hands. Pucha, nakita mo yung para kang bubusan ng malamig na tubig nun, Bright. Oh, shit. Yun na yun eh. Tapos, hi! Pagka nakita mo, mamahimatay ka ng gano'n. Tapos kahit anong gawin sa'yo, yug-yuging ka. Hoy, gumising ka. Gumising ka, bisit ka.
Siyempre, sasabihin ng babaeng kasama mo, sino ka? Babe, dalawa na kayong gugising. Sino ka? Ikaw, sino ka? Asawa ko, asawa rin ako. Tapos suntukan yung dalawa na yun. Pag ang babae pa naman, pag naghawa ka ng buhok yan, puta 3 araw na, hindi pa bumibitaw yan. Pak, talaga naman, hindi humihinto yan. Parang mga manok yan, pag nakasabunot, yung paa tumatadyak yan. Pak. Parang mga mga kangaroo yan. Takbo ka na nun. Puta ragis yan. Takbo ka. Uwi ka na sa bahay, tapos lahat ng gamit mo, kunin mo na. Oh, ganun. Ito si ate, walang plano sa buhay. O sige, play. Construction company po. Hindi, ang tanong ko, Na yung mukha niya, oh. Sumaswangit na eh. Unti-unti nang nalalaman niya na palubog. Napakahina mo, ma'am. Napakahina mo. Puta ina na. Mantakin mo, unang-una sa lahat, si Ted Pailon, hindi siya pulis. Si Ted Pailon, hindi siya abogado. Si Ted Pailon, hindi siya korte. Hindi ka man sumumpa sa kanya. Hindi ka naman under oath sa TV5. Ang dali lang yan, puta, isara mo yung laptop, tapos ang usapan. Alam mo na masusukol ka, te. Alam mo na masusukol ka na. Alam mo na huling-huli ka na. Di bali nang sabihin niya na, oh, binabaan tayo. Binabaan tayo ng di bali nang ganun kaysa manggaling mismo sa bibig mo. Yung mga katarantaduhan mo. Ucha, mahina ka, te. Sana bago ka nagpa-interview, kinuha mo akong abogado. Tayo naman, ano ba naman, bunutin ko yung internet. Lalabas yun eh. Magpa-finish ka lang na ganyan eh. O kaya, tama yun ang ginawa mo. Bigla akong gawin, no? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Kunyari, naghang yung computer, ganun. Ganun. Magpo-post ka lang. Kunyari, pucha, hello ma'am, ma'am. Nako, nawala. Mahina internet ni ma'am. Tapos biglang message ka na lang. Sir Ted, sorry po, Sir Ted. Yung internet ko, yung Converge kasi. Oo, yung Converge kasi down. Mahina to si ate, oh. Diretso. Parilo. Na malayo na eh. Alam mo na, nasukol ka na eh. Takbo na ng malayo. Ay, Sir Ted, wait lang po. Pwede po akong umihi? Ang daming pwedeng gawin, madam. Pwede po akong umihi, ganyan. Sa susunod kasi, pag nagpa-interview kayo, yung binayaran nyo, bayaran nyo para pucha hindi kayo gaguhin. Pucha hindi nyo binayaran si Ted Pailon. Pucha akala mo simpleng interview lang yan. Napakahina mo, ate. Si Diwata nga yung pinagsalita nyo nung COC. Di sana nag-stick na kayo doon. Pag kinulit kayo ni Ted Pailon, sabi mo ay ayaw ko magpa-interview. Si Diwata na lang interviewin nyo. Pucha, pag tinanong ni Ted Pailon si Diwata, abay, di ko alam yon, kuya. Nagtitinda lang akong pares. Gusto mo padalang kita dyan ng only rice. Di ba ganun lang sinagot nun? Pucha, bakit ka humarap? Alam mo naman, may baho kang tinatago. Sabi nyo na binayaran si Diwata. Let's say, for example, binayaran si Diwata. Walang problema dun. Walang problema dun. Nasa sa inyo na kasi yun eh. Nasa sa mga botante na yun eh. Kasi ginagamit talaga ng mga party list yung mga sikat para makilala yung party list nila. Pinapangalanan lang nila yan ng iba. Pero yung mga party list, may mga may-ari talaga niyan.
O yung may mga board yan, tapos sila yung mga nasa above ng nasa taas ng mga ng mga pinuno ng mga na yan, party list na yan. So regardless kung binayaran si Diwata, hindi kasalanan ni Diwata yung gusto rin niyang kumita eh. Halimbawa ako, pinatakbo ko diyan, mantakin mo tatakbo lang ako ng party list. Babayaran mo ako halimbawa 10 milyon. Puta, nagkaroon ako ng 10 milyon, tatayo lang ako, hindi nga ako mananalo eh. Fourth ako eh. Kumbaga tutulong lang ako sa inyo, ikakampanya ko lang ganun ang gagawin ni Diwata. So hindi problema sa akin yun. Ang problema sa akin, pag kayo nagpabudol. Yun ang problemang malaki dun. So kung si Diwata, walang kasalanan dito. Gusto lang magkapera ng tao eh. Inalok siya eh. Maayos naman yung alok sa kanya eh. Fourth seat ka. Sumama ka lang sa amin, ikaw lang magsasalita. Parang ikaw yung pinaka-mascot namin. Oh, para manalo yung party list natin. Ah, ganun ba? Okay. Tain na, easy money. Ganun lang gagawin mo, pucha. Oh, so walang kasalanan si Diwata. Ginagamit si Diwata. So ang banatan natin, itong mga gumagamit kay Diwata. Hindi si Diwata. Walang mang alam yun. Galing nga lang sa kalsada yun eh. Dati nga lang homeless yun. Sinwerte lang sa buhay, nakachamba eh. Oh, nakachamba ng tapos pinakinabangan ng mga vlogger, tinulungan, sumikat. Oh, so syempre, kailangan ng pera niyan. Oh, kaya okay lang yung ginawa niya. Tinanggap niya, parang lang niya yun, pakonsuelo lang na binigyan siya ng seat. Binula-bola siguro siya. Oh, may pag-asa kang maging congressman sa dami ng buong Pilipinas. Ang follower mo, mantakin mo. Sasama ka lang sa amin. Susweldohan ka lang namin. Tapos, pwede ka pa maging congressman. O kung sakali man, na hindi ka makapasok, kami lang ang nakapasok, kami na bahala sa'yo. O ganun ang party list. Parang one rider party list lang yan. Ginamit si Busita, yung mga riding community, mga rider community, ginamit para maupo sino? Yung first nominee. Sino yun? Yung Gutierrez, yung mistiso. Na mayabang, na nagpaparesign na ng vice president. Akala mo naman bilyon-bilyon yung botong nakuha ng punyetang party list nila. Ganon din to. Ang inyong kumpanya, ma'am. At hindi lang ito, marami pang iba. Oh, so hindi ka vendor. Putang ina yan. Kontraktor ka ng gobyerno. Ibig sabihin, yung mga proyekto ng gobyerno, isa ka sa mga nagbibid. Halimbawa, merong ipagagawang tulay. Ikaw ang doon. Oy, bigay mo sa akin yung project na yan. Oh, magkano yung budget ng project na yan? 300 million. 50 million lang. Hati tayo dun sa sukli. Oh, ganun yan. Project yan. Oh, contractor yan. Ganun ang contractor. Mas malaki pa actually nakukuha ng contractor kesa dun sa halaga noong project na gagawin nila. Oh, sabi ko nga sa inyo dati nga may kilala ko. Oo, liga lang sa barangay. Puta ina, ang budget nung liga sa barangay, 400,000. 400,000, hindi libre yung hindi libre yung uniforme. Gamit lang nung court yun. Bumili kami ng mga bola, ng mga scoreboard. Pucha, overpriced lahat. Ang sabi ng contractor, sige, 400K, 200 sa'yo. Oh, pucha, sa kontraktor nang galing yung mga referee na ginagamit doon sa liga. 3 araw lang tapos na yung liga. Isa lang yun sa mga proyekto, marami pang iba. Meron pa dyan yung mga proyekto ng pagpipintura ng mga sidewalk. Tayo na yan na. Oo, meron pa yung paglilinis ng kanal. Yung flood control na yan. Oh, nandiyan dyan yung mga project na yan na pucha. Itong mga contractor na to, sila ang kumukuha ng proyekto at sila din ang nagbibigay ng porsyento doon sa mga nag-a-award sa kanila na mga politiko.
So dapat ang pangalan ng party list ninyo, contractor party list. Hindi dapat vendor party list, madam. Sabihin sa susunod, gaga. Ano yan? Ina si ate. Nagpa-practice na si ate sa Congress hearing. Tayo na sabi niya, pwede ko pong, hindi ko po kasi alam eh. Pwede ko pong ipadala sa inyo para sa susunod na na hearing. Ang ito tanga. Ipadala ko na lang po sa inyo para sa susunod na hearing may discuss tayo. Puta ina si Alice Guo ka. Napakahina mo, walang contempt dyan. Napakatanga naman nito. Parang yung Alice Guo move na yan. Hindi ko na po matandaan. Ganun lang, putay na yan. Napakahina mo. Hindi ka ba nanonood ng Hindi ka nanonood ng hearing ni Alice Guo? Ikaw po ba ang may-ari nito? Hindi ko po alam. Lumaki ako sa farm. Ganon, okay? Ikaw ba may-ari nito? Nagtitinda po ako ng jersey. At saka po ng mga damit. Kumahango po ako sa baklaran. Nakikipagkontrata ka ba? Sa DPWH, nagtitinda po ako ng t-shirt. At saka ng mga jersey. At saka ng mga uniform. Naina sa lahat ng gagawa ng kasalanan, ikaw tong hindi marunong, Mr. Share. Naina sabi nyo, hindi ko po kasi matandaan ngayon eh. Ipapakuha ko na lang po tapos para po sa susunod na hearing. Ha? Hindi tayo nag-hearing, interview lang to. Patay tayo dyan, ti. Paano ka nagkaroon ng kontrata? Ako nga wala. Tsaka ako gaganin. Akin yan? Oo, ito. Sabi totoo yan. Hindi ko nga patingin. Wala nga akong kopya niyan. Ikaw may kopya. Baka gawa-gawa mo lang yan. Kung kami, pucha. Sabi ko sa'yo, ate, kung kinuha mo akong abogado. O kaya kung kinuha mo akong kasama dyan sa party list mo, akong sasagupa kay Ted eh. Boss Dada, alam mo ba tong kontrata niya? Hindi. Alam mo ba na conflict of interest yan dahil may kontrata siya sa gobyerno tapos gusto niya tumakbong party list congresswoman? Hindi. Di ko alam. Ba't dapat inaalam mo, Boss Dada? Hindi ko nga inalam eh. Kung gusto mo, ikaw na lang. Total, inalam mo naman na. Alam mo naman na eh. Ba't ko pa alamin? Mahina naman to si ate oh. Dito po sa DPWH ha. Yes. Magda-divest na po ako sa company. Kasi ganun naman po talaga eh. You have to choose between your private life, yung mga private affairs mo or yung public affairs mo. So I choose to serve the people and not my company. So pagka parang din naman yung mga yan eh. Yung mga tinalaga ng ng pamahalaan. Halimbawa si Abalos. Pag nag-file siya ng COC, alis na siya kagad sa DILG. Ganun din po ako, ma'am, sir. Ganun din po ako. Hindi po ako pagka nagtakbo na ako, pag nanalo ako, aalis na ako dyan sa kumpanya. Kasi pangit po yun, sir, na nangungontrata ako, tapos nasa Congress ako. Mali po yun eh. So ngayon, di ba pwede naman ganun, mami? So ngayon, ang gagawin ko kapag nasa na ako, Congress na ako, hindi na kami mangungontrata. Bawal na yun kasi hindi tama yun. Na nangungontrata ako tapos congressman din ako, hindi tama yun, di ba? Kasi ate, sa totoo lang, may lusot ka naman dyan eh. Pwede mo naman sabihin, nagsinungaling ka lang kasi kagad sa simula eh. Sana sinabi mo na kagad na, opo, kontratista po ako sa gobyerno. May mga kontrata po ako sa gobyerno. Opo. Pero hindi pa po naman ako miyembro ng kamara. Ako naman po ay tumatakbo pa lang. Kapag ako po ay nanalo, lahat po ng mga affairs ko na may conflict of interest sa trabaho ko,
Oy, anuhin ko po yan. Tatanggalin ko po yan. You can count on it, Ted Filon. Bantayan mo kung gusto mo. Ganun. Diba? Ganun lang yun eh. Kahit hindi mo naman gagawin talaga. Oo, ganun lang kasi alam mo na doon napapunta yun eh. Tinatanong na yung mga mining company nyo, DPWH. It's easy to say na ganun. Oo, hindi po sir, sa totoo lang po, yes, contractor po ako talaga. Pag nanalo ko, aalis na ako dyan. Kasi pangit yun, hindi maganda na contractor pa ako tapos ako pa'y congressman. Oo, kaya aalis ako dyan. Oo, ako mismo magpapakita sa'yo pag alis ko. Oh, papakita ko sa yung pagsasara ng kumpanya namin na yan. Tapos, wala namang krimen sa ginawa mo eh. Wala namang masama sa ginawa mo. Ang problema lang, sinungaling ka eh. Oh, nagsinungaling ka na tapos hindi mo pa kayang lusutan yung kasinungalingan mo. Oh, paano ka makakapangurakot ng madami pag ganyan ka? Kailangan galingan mo mambudol. Para makapangurakot ka ng sandamukal, sandamakmak para magkaroon ka ng maraming mga relos. Maraming mga mamahalin na mga bag. Magkaroon ka ng artista ban. Diba? Ganun yun. Dapat ganun ng paggano. Paano ka makakakulimbat kung ganyan ka? Takot ka kay Ted Filon pa lang. Takot ka na. Oh, paano na kapag kowa na, yung umaano sa'yo, yari ka na. Yung mga tanong na nila na ganyan, ate, ikaw na may kwento mo kasi. Hindi, ganito nangyari kay Diwata. Syempre nakita namin yung popularity ni Diwata. Alam naman natin na kapag ikaw ay na ang mga Pilipino talagang most of yung mga Pinoy talagang tinatangkilik nila yung mga sikat na mga tao. Sikat si Diwata kaya inaaya namin siya sa party list. Na baka makatulong siya sa amin sa party list kasi total naman tindero siya tas ang nire-represent namin mga tindero saktong-sakto ganun. Paliwanagin natin ng konti, ang dilim-dilim na sabi ni Maripel Del Mundo. Oo nga, napakadilim na, nawala na si Hasashi, nawala na. Salamat Madam Maripel Del Mundo, mabuhay ka. God bless. So, kwento mo lang. Kasi ganun. So, kaya kinausap namin siya kung okay lang sa kanya, sumama siya sa amin, gagawin namin siyang fourth seat. Tapos, kung halimbawa, swertihin kami, makuha namin yung pinakamalaking boto, makaupo siya, o diba, lahat ng mga advokasya niya, pag-asa na magawa niya. Hindi naman masama yun eh. Ang problema kasi, sinungaling ka eh. Nagsisinungaling ka sa mga sagot mo, kaya ayan. Hirap na hirap ka tuloy ngayon pagtakpan. Nagsimula ka na sa Hayashi. Oo nga, Hayashi nga. Hirap na hirap ka na ngayon sa pagsisinungaling mo. Wala namang problema kung kunin niyo si Diwata dahil popular siya eh. Dahil ganyan naman talaga eh. So, bakit siya fourth seat? Ganun talaga. Salimpusa lang siya dito eh. Gagamitin lang namin talaga yung popularity niya para at least ma-boost yung namin, yung aming party list. Imbis na makakatipid kami, imbis na magkakampanya kami, bibili pa kami ng mga airtime sa mga TV network na milyon-milyon halaga. Gagamitin na lang namin yung platform niya para makilala kami at para mangampanya kami sa mga tao.